So, hello everyone. Explain ko lang sa inyo kung ano yung online grade monitoring system of Lubo National High School with SMS notification and data analytics. So, ang key features ni OGMS is meron siyang student portal at saka admin portal. Saka ang meron kay student portal is meron siyang view grades, analytic, reports, and profile. Kay admin dashboard naman, meron siyang manage student, grades, analytics, reports, and SMS simulation. So, ang system nyo adding is responsive design na po siya. Pwede siya ma-access through phone and to desktop or laptop. So, meron din po siyang features na reports. So, ang tech stacks o technologies na ginamit natin sa paggawa ng system or sa paggawa pa lang ng system is ang code editor po natin is Visual Studio. Ang local web server stack po natin is SAMP. Ang database po natin is MySQL. Sa front-end technologies naman, ang gagamitin natin is HTML5, CSS3, Bootstrap 5.3, Vanilla JavaScript, at saka Chart JavaScript. So, ang pinaka-front-end po natin is PHP po siya. So, yun yung mga text stack po ni OGMS. So, start na po tayo sa pag-demo kay system. So, first, paano po natin paganahin? Ang una po natin gagawin is ipunta lang po natin yung file sa my htdocs. So, open natin yung SAMP htdocs. Tsaka i-paste na natin siya dito sa loob ni htdocs. So, kunwari dinownload nyo siya or paano natin i-process to. So, nandito na po siya sa my htdocs. Next is open natin yung SAMP. Ayan, naka-open na sa akin. Start lang natin yung Apache, MySQL, para mag-start na po siya. Next is search po natin HTTP localhost o kaya localhost o GMS na lang. Yan. Ito po siya. So, ito yung interface ni student, ang login interface ni student, at ito naman yung login interface ni admin. So, kay student portal, meron po tayong forgot password and sign up. So, ito po ang interface ni sign up. Maglagay lang po siya ng details ni student. Ayan. Next, after po nyan, is meron naman po tayong forgot password. So, kay forgot password po, pag yung password recovery simulation niya po, pag i-enter po niya yung email na binigay po ni student, is doon na po magsasend yung instruction paano i-reset o kaya forgot password yung nakalimutang password ni student. So, ganun po yung process niya. So, punta na po tayo sa student portal o kaya sa pinaka-dashboard niya po. So, ito po yung interface ni student. Meron po tayong dashboard, my grades, analytics, reports, and profile. So, dito sa my dashboard, dito natin makikita yung mga quick overview ng current average grade, subject summaries, recent activities, performance trends, at saka yung mga charts. Yan. Dito naman kay grades, is dito natin makikita yung per quarter. Ito, meron siyang all periods, first quarter, second quarter, third quarter, tsaka fourth quarter. Parang yung first grading, second grading, third grading, or fourth grading pa lang po ang ng mga high school ngayon. So, ayan. Andito, makikita naman po natin yung grades dito. So, ayan. So, ito yung interface ni grades. Pwede nyo siyang i-view. All periods, mathematics. I-view lang natin. Pagkita dyan. So, sa English naman. Kung sa may first quarter lang, papakita naman po siya. Next is analytics. So, ganito naman po yung analytics ni student. Sa analytics, makikita natin dyan yung mga interactive charts, subject-wise trend,
Grade distribution, pie chart po siya. Tapos, comparison across quarters. So, makikita natin dyan kung yung comparison ng per quarter. So, ito yung pinaka-interface naman po ni Analytics. Next, reports. Dito sa may reports, dito natin pwedeng i-reprint yung mga report card ni student. Yan. So, dito naman natin makikita lahat-lahat. So, kay profile naman po, dito nyo pwede naman pong mag-update si student ng kanyang details. So, yan. Pictures. Pwede lang siya mag-update ng pictures. So, ito yung pinaka-interface po ni student. Let's log out. Dito ating is ano pa lang po siya, yung mga data po dito is mock data pa lang po siya o kaya sample data pa lang po. Kasi wala pa pong back-end na nagawa o kaya na-implement dito. Itong system nyo naman po is good to 50 to 60% done na po to kasi ito yung magiging foundation po natin sa pag-develop ng system nyo. Kumbaga, weekly activities, doon na natin i-connect yung mga back-end codes niya. Ito kasi is front-end pa lang po to. So, mga sample data pa lang po siya. Pero pwede kayong mag-input. Pwede rin kayong mag-sign up dito. Yan. Pwede kayong mag-create dito. So, pwede kayong mag-sign up. Tapos, gamitin nyo lang yung ginawa nyo account. So, move naman natin kay admin. Dito kay admin adding kasi nasa prototype nyo. Meron siyang create account at saka sign up. Wala po sa admin yun. Kasi kay admin is iisa lang po siya. Alangan naman every is mag-create sila ng account, diba? So, si admin is siya na yung pinaka-super admin o kaya siya na yung humahawak ng system mag-isa. Meron po siyang forgot password, hindi ko lang siya nalagay. So, mag-add din po tayo ng forgot password sa kanya. So, ang password po ni admin, nandito naman po, demo account. So, login as admin lang natin. So, ito naman yung magiging interface ni admin nyo. Meron tayong dashboard, manage grades, manage student, analytics, reports, SMS, and yung profile niya. So, kay admin, same lang sila ni student, pero dito is naka-general po siya. Makikita po natin dito yung total student, subjects, average performance ng mga student, tsaka mga passing rate ng mga students. So, meron tayong pie graph dito or analytics ng mga grades, tsaka grade distribution. So, yung mga recent student na nag-enroll, at tsaka yung mga subject average. Yan, wala pang data dito eh. So, next naman, dito sa may manage grade. Dito sa may manage grade is dito natin makikita yung mga data ng mga student. Sample sana si ito si Juan de la Cruz. Pwede natin siyang i-view and pwede rin po siyang i-edit. Yan. So, ganyan po ang process po ni manage grades. Gusto natin mathematics lang. Meron din siyang sort dito, sort feature for subject, period, remarks. Kung gusto natin mag-add grade, pwede lang po. Select lang natin kung sino siya. Sabi natin, values on education, first quarter, 80. Yan. Save grade. So, naka-trappings na kasi si adding niya. Kaya sabi niya, sabi niya, grade already exists for this student, subject and period. Use ed instead. O, yan. So, hindi na siya pwedeng mag-add kasi nakalagyan na po siya ng grades. So, ito po ang magiging interface po ni manage grade. So, sa may manage student naman, dito natin makikita yung details nila. And pwede rin po natin silang i-edit. Kung gusto magpa-edit ng student, pwede lang po siya dito. And pwede rin po natin silang i-delete. So, yan ang forms okay interface po ni manage student tsaka yung function na. So, ano naman yung function analytics? Sa function analytics, same lang sila ng dashboard pero dito makikita natin yung details talaga. So, dito makikita natin yung class average, passing rate, highest grade, tsaka yung lowest grade. So, yung average per class, yan, makikita natin dito. Class average per quarter, yan. And we have the pie graph din po para sa mga fail per subject. And students performance ranking. Ito, linagyan ko na lang siya ng ganito, parang feature niya lang. Para makita natin kung sino yung pinakamataas na grades.
So, naka-rank po siya nung 1, 2, 3, and 4. Hanggang 4 lang. Tapos sa may reports, ito pwede din po siyang mag-print dito. Basta sa reports, dito natin makikita yung mga print function. Sa may SMS notification naman, ito pwede siyang ma-notify all student. So, pwede siyang i-custom template na lang. Grade report, parent meeting, o kaya failed notice grade. Tapos ito, enter lang natin. Pero 160 lang po yung 160 characters lang yung kayang i-accommodate ng message API natin. Tapos, ayan. So, try lang natin. Single student lang muna. Si Maria Santos. Sabi natin failed grade siya. Ayan. Tapos, send SMS. Ito, adding isa lang siya. Sample data lang po. Sample interface lang po siya. Tapos, nakita nyo naman, nag-send siya. Pero sa totoo, wala pa lang natanggap dyan. So, pang presentation pa lang naman siya. Pero ganito yung magiging interface ng SMS notification system nyo. So, next, punta naman tayo ka admin profile. Ganito naman sa may admin profile. Pwede natin silang i-edit. Pwede natin i-edit yung details ng admin. So, yan po ang function and interface po ni OGMS. OGMS na lang ang acronym para hindi tayo mahirapan. So, yan lang.